mga ilang katanungan lamang po kung tayo po ay mapagbibigyan ng ating colleague, Mr. President. By all means po, from the gentleman from Tarlac and Pampanga. Ito pong treaty, Mr. President, with United Kingdom, has this been ratified by the Philippine government? Ginoong Pangulo, in October 2024, the DFA received information of the completion, the UK's ratification of the Philippines UK Transfer of Sentence Person Agreement. Ginoong Pangulo. Na-ratify na po, Mr. President. Opo, na-ratify na po yan. How many Filipinos are there or currently serving prison sentences in the United Kingdom? And how many British nationals are likewise serving sentences in our country, Mr. President? Meron pong isang convicted na po na Pinoy sa United Kingdom at apat po ang kasalukuyang dinidinig pa ang kanilang kaso. Samantalang ang mga Brito naman, 3 po ang nakakulong ngayon sa Bureau of Corrections, habang 4 po ang nasa kustodiya po ng Bureau of Jail Management, or 7 po ang nasa kustodiya ng BJMP. So, Ginoong Pangulo, hindi naman pala ganun karami pala ang pinag-uusapan natin sa pagitan ng ating bansa at sa United Kingdom. Ang buong akala ko po kasi, merong halimbawa 5,000 na kababayan natin na nakapiit sa iba't ibang piitan ng United Kingdom, at dito naman ay ganun din karami. Kaya naisipan nating magkaroon ng isang tratado na maaring makatulong sa bawat bansa. Ganun pala kakaunti lang, Mr. President, Your Honor. Ito naman po ay para sa ikang panghinaharap, lalo pat may mga kababayan din po tayo at marami-rami tayong kababayan na nagtatrabaho po sa United Kingdom, at meron din po tayong mga kababayan sa Ireland. Ginoong Pangulo, ginoong gentleman from Pampanga and Tarlac. Mr. President, with the permission of with the permission of the 2 gentlemen, Senator Jingo Estrada wishes to Just one interject. question. Thank you, Senator Marcoleta and Senator Tulfo. Just one question, Senator Tulfo. Sa sinasabi niyo pong 3 ang nakakulong na Briton dito at isa ron sa Ireland, sa UK. Opo, Pwede mo malaman kung ano yung mga kaso nito? ito pong 3 yung nasa UK po, Ginoong Pangulo, ito po ay assault na kababayan natin. Habang yung Brito naman nakakulong ngayon sa Bureau of Corrections ay patungkol po sa paglabag sa Dangerous Drugs Act. Ang isa naman po ay trafficking of children, na isa naman po ay sexual abuse. Dun sa Pilipino na nakakulong sa UK, ilan years o ilan taon ang sentensya sa kanya? 3 years and 6 months. 3 taon po at 6 na buwan lamang, Ginoong Pangulo. 3 taon? Ilan po? 3 years and 6 years. months. Nakailang years na po siya nakakulong? 3 buwan pa lamang po, Ginoong Pangulo. Yung mga Brito na naman nakakulong sa atin, ilang taon ang sentensya sa kanila? We will submit, Your Honor. As a matter of fact, we're waiting for the report from the Department of Foreign Affairs and from the Bureau of Corrections. I think Pero base po dito sa mga dokumento po ng Bureau of Corrections, ito po, ang violation po ay
violation ng Article 2, Section 5 of RA 9165 o yung sale of drugs. Ito po ay may kaparusahan po na life imprisonment. Ang isa naman po, ang violation po ay trafficking of children, selling of children, may habang buhay na pagkabilanggo din. Yun po ang sentensya sa kanila habang buhay na bilanggo? Reclusion perpetua? Tama po, to 8 years to life, yung isa naman 20 to life. So kung kung maaprubahan ito, kung mararatify itong treaty natin dito sa Senado, so ipadadala natin itong mga Briton sa kanilang bansa. Tama po ba ako? Kung gusto po ng mga Briton na Ginoong Pangulo, nasa person na nasa PDL po yun kung magpapalipat po siya. At the same time po doon sa treaty po natin ay kailangan i-serve out niya po. Kung ito po ay life imprisonment, 22-year life, dapat po ay 22 life din po ang isisilbi niya doon sa kulungan po nila sa Great Britain. So ibig po sabihin kapag naaprubahan po itong treaty na ito, na-ratify po na-ratifika po natin ito, papadadala natin yung mga Briton sa kanilang bansa, diretso ho sila sa kulungan. Tama po yun. Yun po yung napagkasunduan dito sa treaty At po kung na ito. mag-aapela po ay mga Briton doon sa kanilang bansa, pwede ho mabago ang desisyon. Hindi na po kasi ang susundin po yung ating sentensya po dito kung ano po ibinaba. Hindi lalo po hindi rin kailangan po dumaan sa maski na mag-file po sila na sa korte na mapababa po sentensya na isintensya na po dito sa atin. Ang ganun na lamang po i-transfer of sentence or prisoner doon po sa naturang bansa sa UK at Ireland. So kinakailangan po na pumayag yung mga Briton na pumunta sa kanilang bansa. Tama po ba? Tama po ba ako? Ano po ulit yun? Kailangan pumayag itong mga Briton na nakakulong sa atin kung sakasakaling ma-ratify natin itong treaty, kung papayag silang pumunta ron sa kanilang bansa para doon lang manilbihan yung ng kanilang sentensya. Tama po ba ako? Tama po kayo, Ginong Pangulo, the gentleman from San Juan. Kailangan po may consent po muna consent. yung individual. Yung So syempre PDL. kung ako yung Briton, mas maganda yung kulungan namin doon sa aming bansa. Syempre papayag ako kaysa sa kulungan dito. Tama po yun. Yun din po napag-usapan namin na the gentleman from Pampanga and Tarlac. Sabi niya, bakit pa uwi yung Pilipino rito? Paano yung Pilipino Magsisiksik. nakakulong doon sa UK? Papayag ba ho na makulong dito sa atin? Kailangan pong tanungin din siya kung payag po siya at Siyempre, kung may mas consent maganda po siya. yung kulungan dun sa UK kaysa rito. Ang tinitingnan lamang po ng treaty na ito para mapalapit po siya sa kanyang pamilya. At siguro po, lalo na kung ito po ay OFW, meron po mga language barrier. Isa pa po, may mga batas din po kasi sila doon, Ginoong Pangulo, na ika nga ay tulad po ng pagdadala po ng mga pepper spray na yan, may kaakibat na 1 taong pagkakakulong po yan. Dito po sa atin, wala pong violation ho yan, pagdadala po ng pepper spray dahil ang iba po mga kababayan natin, i-spray po sa mga aso ho yan. Pero baka gusto po ng kababayan natin, dito po mailipat para ika nga i-serve out yung kanyang sentence. Yun lang po. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Ginoong Pangulo, kanina po sa pagtatanong ng ating colleague, Senator Jinggoy, ay nasabi ninyo na ang mga ilan pala na kababayan nating nakapiit sa United Kingdom ay merong kaparusahang pangmatagal ang panahon, Sir President, Your Honor. Tama po ba yun? Opo, ganun na nga po, Ginoong Pangulo. Ang inaalala ko po, baka hindi po nyo ganap na nakausap yung mga kababayan natin dahil sa kung matagalan naman po pala ang kanilang pagsisilbi pa. At kung ikukumpara po natin ang mga pasilidad natin at pasilidad ng United Kingdom, kahit kapwa po natin hindi pa nakita, palagay ko po ay walang pagtatalo sa ating
dalawa, Mr. President, Your Honor, na mas maigi po yung kalagayan ng mga kababayan natin do sa piitan sa United Kingdom. Hindi lamang sa pagkain siguro, mga gamot, at yung mismong pasilidad kung ikukumpara sa atin. Tama po kaya yun, Mr. President? Tama po yon, Ginoong Pangulo. Ang treaty po na ito, binibigyan lang po ng opsyon yung mga kababayan natin, maging yung mga Briton po na sa ating bansa. At ito po hindi naman otomatiko. Naintindihan ko po yung sinasabi ninyo. Kaya nga po kailangan mo ng may consent po. Yung kababayan po natin nandoon kung gusto niyang lumipat at bumalik dito sa ating bansa. Ang kainaman lang po ng treaty na ito, Ginoong Pangulo, ay ang una po ay doon po kasi sa kanila ay penalize talagang pagkakakulong papaparusa. Dito po sa atin, binago po natin yan. May tinatawag na po tayo. Kaya natin pinalitan nga po yung ating institusyon, ginawa nating Bureau of Corrections dahil naniniwala po tayo na ang bawat taong na nagkamali ay maaring magbago. Isa po yan. Pangalawa po, language barrier. Baka hindi po maintindihan, lalo na po dyan sa Briton, may mga kababayan tayo na baka hirap po magsalita ng nasabing lengguwahe, mas maintindihan po nila kung sila po dito. Pangatlo po, yung mapalapit po sila sa kanilang pamilya at kanilang mga kamag-anakan, Ginoong Pangulo. Bagamat, looking at yung facilities po natin, tama po kayo na hindi naman po kagandahan kumpara sa pasilidad po sa ibayong dagat. Ginoong Pangulo, nung ako po ay nasa mababang kapulungan pa ng ating Kongreso, 3 beses po akong nakadalaw sa ating mga nakapiit na kababayan at nakita ko po kasi ang kalunos-lunos na kalagayan sa paraan na nung bibisitahin, pag binisita po niyo yung infirmary, meron pong nurse doon at isang staff na nagme-maintain po ng infirmary nila. Pero wala pong gamot. At nung tinanong po namin yung pagkain nila, kung ano naman po yung kalidad, dahil minsan po ay ang nasasagap natin ay parang kwentong kutsero lang. Pero napatunayan po namin, talaga pong nakakaawa pati pagkain po. Halos hindi nag-iiba sa araw-araw. Baka sakaling kung ito'y pagtibayin natin, Ginoong Pangulo, baka wala pong magkusa na mag-request na malipat sila sa ating piitan sa kalagayan po. Kasi kahit na mapalapit po sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Mr. President, wala rin naman pong magagawa. Baka mag-iyakan lamang po sila, Mr. President. Dahil nga po sa kalagayan ng ating mga piitan ngayon. So magiging katanggap-tanggap lang siguro sa kanila kung makikita na nila po siguro na ang pasilidad natin kahit papano makahabol-habol man lang doon sa kalagayan ngayon ng mga pasilidad pampreso doon sa United Kingdom. Inaakala ko po kasi na mas maganda po sigurong konsultahin muna natin silang lahat. Para sa ganoon, sila naman po kasi ang most affected dito at kung sakasakaling mapagtibay nga po ito, silang makikinabang kung talagang gugustuhin nila. Hindi po ba, Ginoong Pangulo? Tama po yun. Kaya po may clause po tayo dyan sa treaty na yan na tatanungin po muna sila kung sila po ay papayag na maibalik dito sa ating bansa. Kung ayaw naman, hindi naman ho papayag, hindi naman ho pwedeng pilitin sila at gusto po nilang manatili doon po sa Britanya o doon sa Ireland, ika nga, na they serve out their sentence, Mr. President, Ginoong Pangulo. Mr. President, with the consent of the gentleman, With the may I- permission of the two
Senators, you may. Senator Yes, Pia Mr. Cayetano. President. Thank you. I was listening intently to the exchange and with the permission of Senator Marcoleta, I have a follow-up question kasi maganda nga naman yung tanong. So, kung sakali nga no, na nagdesisyon nga as the sponsor said, with their permission, with their consent, gusto nilang lumipat. Tapos pagdating nila dito, doon din lang nila natuklasan na napakasama pala ng kalagayan. May provision ba dyan na pwede sila mag-request na babalik sila? Actually, wala po, Ginoong Pangulo. Kaya nga po, kailangan tanungin muna po sila kung gusto po nilang maibalik dito sa ating bayan. So, ika nga ay dapat may consent po Di sila. kaya nga, pero baka hindi siya informed consent, di ba? Yung ang iniisip nating lahat ay mapapalapit nga sa kamag-anak. Ang hindi natin naisip kung hindi ho nagtanong si Senator Marcoleta, ano ba yung kalagayan na dadatnan niya dito? Or let's just assume, ang pinakita yung bagong renovate na preso. Di akala niyo, yung ganda dito, bagong renovate. Napunta siya dun sa hindi ganun ang itsura. So, I'm just posing that question kasi nga, o paano kung sabihin ng mga kamag-anak niya, bumalik ka na lang para sa mental health mo, bumalik ka na lang kasi at least doon maayos ang baka may gym pa doon para sa iyo, may library pa para sa Well, intellectual development mo. Anyway, I pose that Pero- question in all Yes. seriousness, Mr. President. Perhaps, yes, that applies to those who have long sentences. Yeah. Life imprisonment eh. Talagang huwag na siya pumayag, hindi papayag dito yun. Kung ang sentensya ay 6 years, 8 years, Sila lang. o there's 3 years to serve, dito na siya, matutuwa yung pamilya niya, di ba? That's why they will probably agree. But anyway, Kung mag-survive siya within 3 years, Mr. President. Thank you po. Thank you, Senator. Salamat, Senator Pia. May dagdag ko lamang po, Ginoong Pangulo, Ginoong gentleman from Pampanga and Tarlac. Pag kinausap po yung PDL natin doon sa Great Britain, sa Ireland, sasabihin naman po, ilalatag naman po ng ating DFA, ng ating representative, ano po ang dadatnan niya rito, ano po ang consequences. Sa treaty lamang po na ito ay binibigyan lamang po siya ng chance kung gusto niya makapiling or option ang kanyang pamilya. Kung nahihirapan po siya sa lingwahe. Pangatlo po, isasabihin na doon po sa atin ay corrections po, na pari ka magbago. Kasi may mga bansa po na talagang wala pong ganun, talagang pagkukulong lang po talaga pag penalize. Nasabi din po ng Department of Foreign Affairs sa akin, pwede rin po yung Pilipino mag-apply po ng good conduct and time allowance dito sa atin. Ang totoo po nito, Ginoong Pangulo, sa aking pong palagay, mas kailangan din pong konsultahin yung pamilya nung nakapiit. Dahil sa, halimbawa po, isang kababayan natin, na sa ngayon ay hindi pa niya alam yung abang kalagayan ng ating mga piitan. Baka po kailangan konsultahin din natin ang kanyang mga mahal sa buhay kasi baka pagdating po niya, Pwede ba yan? ang sasabihin po ng kanyang mga miyembro ng pamilya, Mr. President, anak o kaya kuya, bakit mo naman naisip pang bumalik dito? Pati kami ngayon mabibigyan ng problema nito. Alam mo namang Wala budget. napakaganda na ng kalagayan mo. Kumbaga, nasa banig ka na nga eh. Pumunta ka pa sa Batalan. Baka, Mr. President, baka ganun po yung magiging kalalabasan nito eh. Tingnan mo kanya yung ginawa mo. Pati kami ngayon mamumroblema rito eh. Kasi napakahirap talaga rito ng piitan. Alam mo kanya anak, kahit di tayo magkita sa mahabang panahon, sapat na sa kalooban kung alam ko na mabuti ang kalagayan mo. Kaysa pumunta ka rito, nagkikita nga tayo paminsan-minsan. Pero tingnan mo yung problema ang ibibigay mo sa amin. Pare-pareho tayo ay mag-iiyakan dito sa kalagayan mo ngayon dito eh. Yun po yun lang aking gustong sabihin, Mr. President. Naintindihan po natin yon at ina-assume po natin na pag kinausap po natin yung PDL natin doon, ay kukonsultahin niya na po yung kanyang pamilya. Isa pa po, kaya ho tayo, ika nga ay maganda din ang treaty nito para
madalaw po siya ng kanyang kaanak. Whereas kung nasa United Kingdom nga po siya, nasa ibayong dagat po siya, wala pong dalaw. Wala po siyang kaanak kung wala siyang kaanak doon. Whereas kung dito kahit papano po, kahit na masama yung yung facility, at least nakikita niya po yung kanyang mahal sa buhay, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, nakaka-lift din po ng moral, at nakakatulong po yun sa pagbabago po ng isang person deprived of liberty. Dahil ang atin po dito sa ating institution, it is not corrections actually. That's why we change it, or that's why we change it to corrections and we don't call it anymore na National Bilibid Prison. Rather, we change it to Bureau of Corrections because we believe, Mr. President, that kahit sino po mayroong pagkakataon na magbago. And habang nasa piitan po siya, with the help of his relatives or her relatives, makapag-isip-isip po siya na makapiling muli ang kanyang pamilya. At na aayusin niya ang kanyang buhay paglabas niya po sa piitan kung siya po ay pipiliin na dito po i-serve out yung kanyang sentence, Ginoong Pangulo. Ginoong Pangulo, kahit na po kayo'y nasa malayong lugar na nakapiit doon, sa liwanag po ngayon ng modernong teknolohiya, nakakausap po sila ngayon eh. Meron pa nga pong video conferencing na ngayon sa mga sa mga prisoners eh. Kung ang pag-uusapan po natin yung correctional aspect, Mr. President, may palagay po ako, ito naman po yung opinion ko lang, Mr. President, may palagay po ako na mas makukorek po sila doon sa United Kingdom sapagkat yung kanilang prison facilities po ay parang nakalaan para sa ganong aspeto. Paano po makukorek kaya? Hindi ko naman sinasabing wala tayo sa kalagayang makapag-correct po ng ating mga kababayan na medyo nakagawa po ng pagkakasala sa mga batas. Ngunit dahil nga po sa pasilidad natin na masyadong mababa kung ituturing mo sa pasilidad ng United Kingdom, baka mas mabagal po ang kanilang recovery o kaya yung kanilang pagbabago upang ma-reintegrate sila sa ating lipunan. Baka may mas tsansa po sila na mas mapabilis sapagkat ang pasilidad nga po ay congruent doon at advisable na sila ay nandoon. Pero dadako na po ako sa ibang aspeto, Mr. President. Article 3 of the treaty enumerates the conditions for transfer of the sentenced person, one of which is the acts of omissions for which the sentence has been imposed constitute a criminal offense according to the law of the administering state or would constitute a criminal offense if committed on its territory. Do these criminal offenses include political offenses, Mr. President? Yes, Mr. President. Political offenses is included or are included, and there's no distinction of what kind of offense they have committed, Ginoong Pangulo. I would imagine, Mr. President, a British national station in the Philippines, perhaps working under the cover of a private technology consultant or academic researcher, who is later discovered to have been covertly gathering and transmitting sensitive defense-related information to a foreign network. After investigation, Mr. President, Philippine authorities established that the individual had obtained classified data relating to military installations or maritime surveillance capabilities. He is prosecuted and ultimately convicted under Commonwealth Act number 616, or the Act to Punish Espionage and Other Offenses Against National Security for Espionage, a crime that directly strikes at the security and integrity of the Philippines. Mr. President, suppose that after conviction and the commencement of sentence in a Philippine correctional facility, the UK government requests for the transfer of the convicted British national back to the UK to continue serving the sentence there. In such a case, Mr. President, would espionage as an offense against national security fall within the scope of Article 3's dual criminality requirement?
Mr. President, kailangan po nating balikan yung tinatawag na threefold consent rule sa treaty. If there are national security concerns, ika nga, pwede po tayong hindi magbigay ng consent dito. Kasi po, Mr. President, unlike ordinary crimes, espionage is an offense against sovereignty itself. Tama po yun. The gravity of such offense lies in its long-term consequences against our national interests. So are we okay with this kind of offense being included in this treaty, allowing the transfer of a sentenced individual convicted of crimes that directly undermine the sovereignty of the administering state and may have immense political implications? Mr. President, the state may decline transfer for policy or public interest reasons, lalo po kung ito ay about national security concerns po. Maaari po tayong hindi mag-comply dito sa request po ng nasabing bansa, Ginong Pangulo. Ginong Pangulo, meron pa po bang mga pending treaties for the transfer of sentenced persons? Bukod dito sa ating pinag-uusapan. At meron pa po bang pending din na treaties in the same subject matter? Opo, meron po nga sa ngayon po, yung Canada, treaty between the government of the Republic of the Philippines, government of Canada on the transfer of sentenced person. Ito po ay pinirmahan noong 22 ng Mayo 2003. Ang status po nito ngayon, Ginong Pangulo, the gentleman from Pampanga Tarlac, pending entry into force. Canada has not completed its internal process. Ang isa po ay Cuba. Ang nagsimula po ang negotiation sa noong 2002. Ang status po nito for update and confirmation by DFA. Ikatlo po ay ang bansang India. May negotiations na po at napirmahan na po noong 2024 lamang. Ang status po under process. At ang ikaapat po ang UAE, United Arab Emirates. Ang negotiation po o nag-negotiate po sila noong 2025. Status po under process pa rin, Ginong Pangulo. And I assume, Mr. President, that all these different treaties relating to the same subject matter as well as those still pending were all considered. All their implications were considered in the final action in relation to this treaty, Mr. President. Opo, kailangan pong pag-aralan mabuti, himayin na mabuti. Hindi po natin basta-basta na lamang aprubahan po ito. Kailangan po ito ng masusing pag-aaral pa. Talaga, Mr. President? Hindi tayo naging stable. Ito pong isang halimbawa rito. Ito pong Strasbourg Convention on Transfer of Sentenced Person. Ang main reason po nito ay accession thereto might violate constitutional provision that only the Philippine President can grant pardon, amnesty, and commutation of sentence. The Strasbourg Convention po kasi allows the state to which the Philippines has transferred sentenced person to grant pardon, amnesty, or commutation of sentence contrary to the Constitution. So, ibig po sabihin, yung ating pong mga yung kanilang mga PDL dito, mga Briton, dadalhin po doon. Pag pumayag po tayo, pumayag po yung tao, hindi po pwedeng i-grant ng pardon ng hari nila o ng kanilang prime minister. Kaya po, hindi tayo pumayag po dyan sa Strasbourg Convention on Transfer of Sentenced Persons. Salamat po sa kaukulang paliwanag, Mr. President. Para na rin po sa kaalaman ng lahat yan. Sa huling tanong na lamang po, mga ilang tanong na lamang po, Mr. President. Kilala niyo po ba yung tao na nagngangalang Nayib Bukele? Ginong Pangulo, unfortunately, we don't have a record. Even the Department of Foreign Affairs doesn't have a record of Mr. Bukele. Siya po ay hindi isang prisoner. Siya po ay Pangulo ng bansang El Salvador sa Latin America. Siya po ay
of Pakistani descent. Kaya ko po siya naisip na itanong Ginoong Pangulo. Siya po ang pinakabatang naging Pangulo ng bansang El Salvador. At ang kaugnayan niya po sa pinag-uusapan natin, siya po ay nagpagawa ng isang modernong piitan sa kanyang bansa. Moderno sa sentido na hinangaan siya ng Pangulo ng Amerika, Mr. President. Ang dami po niyang ipinakulong mula sa mga drogista, sa mga terorista, at lahat-lahat na po ng mga kababayan niya na may pagkakasala o may paglabag sa batas. Nakagawa po siya ng isang modernong piitan na baka sakaling gusto nyo rin pong mabisita yon, Mr. President, para magkaroon po tayo ng idea kung paano po niya nire-rehabilitate yung mga nakapiit doon, Mr. President. Maring hindi po ngayon sa mga susunod na mga panahon. Malay po rin ang ating pinag-uusapan ay magkaroon ng katuparan para meron din tayong mapangahawakan po na parametro o isang pamantayan, isang sukatan ng isang pasilidad, pampiitan na maaring maging ehemplo po. Hindi lamang sa ating bansa, sa ibang bansa po. Mr. President. Ang tinutukoy po ba ng Ginoong Pangulo from Pampanga and Tarlac ay yung piitan ng ika nga El Salvador kung saan yung mga dinideport mula po sa Estados Unidos ay pinapadala po doon? Tama po ba? Kasama po yun. Kasama po roon. Ito po ay para sa kalaman po ng ating gentleman from Pampanga, ang international human rights po ay hindi po sang-ayon kasi hindi po yung nilalabag po nito ang mga karapatang pantao ng mga nakapiit po doon. 24/7 po sila nakakulong. Yes, may pagkain po sila, pero wala ho silang oras na para lumabas sa kanilang mga selda. Talagang nakakonfine lamang po sila. Base po yan sa aking pagre-research din. Mahigpit po yung kulungan. Tama po kayo, modern po yun. Napakalaki pong kulungan. Itinatag po ito. Kaya po gusto po ng Pangulong Donald Trump na dalhin po doon. Pero bakit? Pati po yung ng pagkakasala lamang ay immigration at hindi wala naman pong kasong kriminal ay dinadala din po doon. Ito po ang nirereklamo ng International Commission on Human Rights dahil hindi po sa magandang pagtrato. Nabubugbog po ang report po, may binubugbog po sila na mga PDLs po nila doon. Maganda po yung facility, Ginoong Pangulo, pero ito po yung nirereklamo ng International Human Rights. Ginoong Pangulo, ako po at baka kayo rin po ay hindi po natin, ako po ayokong pakialaman kung ano man ang kanilang problema kung paano napunta doon yung mga prisoners. Basta ako po, ang gusto ko lamang sabihin, kaya ako po nabanggit yung kanyang modern facility. Doon lamang po ako sa modernong pasilidad na baka sakaling magaya natin. Hindi ko sinasabing gayahin po natin na lahat ng mga tao, kagaya nila, kung ano man po yung pagkakasala nila, iba na pong punto yon, ibang aspeto po yon. Wala na po sa ating pinag-uusapan yon. Yung lamang pong modernong pasilidad, doon lang ako interesado, na po pwede nating i-relate doon sa ating pinag-uusapan ngayon. Kapag kayo na inagawa natin, modernong pasilidad, hindi po doon sa kung paano nakulong yung tao, kung hindi yung modernong pasilidad lang po. Baka sakaling magkaroon po tayo ng reference kung paano po tayo makakagawa ng isang pasilidad na yung kanila pong kalagayan ay hindi kagaya ngayon ng mga pasilidad ng ating na ngayon ay nakikita naman po natin kung ano po yung napakakawawang kalagayan. Yun lang po yung punto, Mr. President. Your Honor. The concern of Senator Marcoleta, Mr. President, and earlier of Senator Pia are very important. They're talking about congestion,
they're talking about an ugly facility, food, etc. Ito po ay hamon hindi lamang po sa ating pamahalaan sa ehekutibo. Ito po ay hamon na rin po sa lehislatura. Taon-taon po nagre-request ng pondo ang Bureau of Corrections. Nagre-request po ang pondo ang Bureau of Jail Management and Protection. Pero tuwing po isasalang ang budget, ito po ay hindi sinasama. Pagpapansinin po natin, humihingi po ng extra amount or ilang bilyon po para sa pagpapatayo ng mga makabago, modernong pasilidad. Ang ginagawa po ngayon, dahil hindi po naibigay sa Bureau of Corrections, ilang taon na po ngayon, inililipat na lamang po ng Bureau of Corrections ang mga PDL sa mga probinsya, sa Iwahig, sa Sablayan, sa Mindoro, para lumuwag-luwag po sila rito. Pero kulang pa rin po dahil sa dami po, siksikan at wala na po, hindi naman po nag-i-expand ang New Bilibid Prison natin o yung Bureau of Corrections natin, hindi naman po nag-i-expand na. So ang ginagawa po ngayon, ganon din po ang Bureau of Jail Management and Penology. Ang sagot po nila, wala pong pondo. Yet, Mr. Senator, we keep on requesting for budget so that we can build new facilities. We can build buildings para lumuwag po kami dito because meron po kami mga jail cells dito na only can occupy about 100 PDLs pero sila po ngayon ay 500 na po doon. They sometimes take turns in sleeping, Ginoong Pangulo, Ginoong Gentleman from Pampanga. So maganda po yan, ito po ay hamon sa ating lahat, maging sa atin po dito sa Senado, na siguro po sa susunod na budget hearing, when they request for more funds, for facilities to build new structures, sana po we also have to listen and to look into it carefully kung gusto po natin makatulong, because this is coming from the facilities themselves, the Bureau of Corrections, the BJMP. Subalit wala po tayo, hindi po natin, ilang taon na po silang sumisigaw, ilang taon na po silang humihingi ng tulong sa atin, nababigyan po sila ng pondo, subalit napagkakaitan po natin Right now, ito.